Simula na ng NBA Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder laban sa Indiana Pacers. Anong kamponan kaya saang magcha-champion? Ito ay ang aking pag-analysis lamang sa bawat kupunan. Kung sino ang mag-champion? Halina't ating alamin. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Ang dalawa kupunan na ito ay parehas silang pangalawang NBA Finals appearance. Indiana Pacers ay noong 2000 habang ang Oklahoma City Thunder 2012. Balikan natin ang kasaysayan ng dalawang kupunan. Unahin na natin ang Indiana Pacers. Sa pangalawang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa, nakaligtas ang Pacers sa gustong pagsilat ng Milwaukee Bucks sa unang round 3-2. Nahawakan ng Philadelphia 76ers sa ikalawang round 4-2 at sa wakas ay nakapasok sa NBA Finals sa bisa ng 6 na larong Conference Finals na tagumpay laban sa New York Knicks 4-2. Ang kanilang unang NBA Finals appearance ay laban sa Los Angeles Lakers, na winakasan ng pag-asa sa kampyonato ng Indiana sa 6 na laro. Gayunpaman, ang Pacers ay nagbigay sa Los Angeles ng kanilang pinakamasamang pagkatalo sa playoff hanggang sa panahong iyon sa pamamagitan ng margin na 33 puntos sa 5 laro. Pagkalipas ng 25 taon, nagawang ipagdiwang ng Pacers ang tagumpay sa harap ng kanilang mga tagahanga sa bahay sa Gainbridge Fieldhouse. Pacers 125, Knicks 108. Pinamunuan ni Pascal Siakam, 31 points, 5 rebound, 3 block, at Tyrese Haliburton, 21 points, 13 assist, 3 steal, ang 7 Pacers sa double figures nang duminahin ng Indiana ang second half, 67-54, para masungkit ang serye sa 6 na laro. Naabot na ng Indiana Pacers ang NBA Finals at nagawa nila ito nang talunin ang karibal na New York Knicks sa Game 6 ng East Finals. Noong 2000, ng Pacers ang kanilang isang road win sa Madison Square Garden. Noong 2000 NBA Playoffs, pagkatapos ng 56-26 regular season, noong 2012 NBA Playoffs, winalis ng Thunder ang defending champion Dallas Mavericks sa unang round para umabante at humarap sa kanilang mga kalaban sa first round mula 2010, ang Los Angeles Lakers. Tinalo nila ang Lakers sa 5 laro at umabante para laruin ang San Antonio Spurs sa Conference Finals. Ang Thunder ay natalo sa unang 2 laro laban sa Spurs ngunit nanalo sa susunod na 3 kasama ang isang Game 5 na panalo, upang kunin ang namumunong 3-2 game lead sa serye. Sa Game 6, tinalo ng Thunder ang Spurs 107-99 at umabante sa 2012 NBA Finals. Nanguna si Durant na may 34 na puntos, naglaro sa lahat ng oras ng regulasyon sa laro. Sa 2012 NBA Finals laban sa Miami Heat, nanalo ang Thunder sa unang laro sa home nila ngunit pagkatapos ay natalo ng 4 na sunod-sunod na pagkatalo sa serye sa 5 laro. Nanalo si Thunder sa Western Conference Finals, gumawa ng unang NBA Finals na appearance mula noong 2012. Sinimulan ng koponan ang laro ng mainit at hindi nagpakawala ng preno, pinangunahan ng isang malakas na opensiba ng season MVP, si Shai Gilgeous-Alexander. Tinalo ng Thunder ang Timberwolves 124-94, nanalo sa Western Conference Finals, 4-1, at umabante sa NBA Finals. Dalawang koponan ang natitira sa 2025 NBA Playoffs, ang Oklahoma City Thunder at ang Indiana Pacers. Magsisimula ang 2025 NBA Finals sa Huwebes ng gabi sa Oklahoma City, at mas pinapaboran ng Thunder na makuha ang kanilang unang titulo sa OKC. Ang Pacers, gayunpaman, ay nakaugalian na ang mga upset sa playoffs na ito, na pinatumba ang Cleveland Cavaliers at New York Knicks para makarating dito. Magagawa ba nila ang kanilang pinakamalaking upset sa finals at makuha ang unang NBA championship ng franchise? Pinatalsik ng Pacers ang Knicks sa 6 na laro para makapasok sa finals sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Si Pascal Siakam ang hinirang na Eastern Conference Finals MVP matapos mag-average ng 24.8 points laban sa Knicks. Nag-average ng double-double si Tyrese Haliburton na may 21 puntos at 10.5 assists at naabot ang pinakamalaking shot ng serye sa Game 1. Samantala, inalagaan ng Thunder ang Minnesota Timberwolves sa 5 laro para manalo sa Western Conference Finals. Natalo ang OKC sa isang Game 3 blowout, ngunit sa kabilang banda ay nagkaroon ng paraan sa Minnesota.
Ang Thunder ay nangangailangan ng 7 laro upang malampasan ang Denver Nuggets sa ikalawang round, ngunit ngayon ay 12-4 sa playoffs matapos lumampas sa 68-14 sa regular season. Si Shai Gilgeous-Alexander ay hinirang na WCF MVP at umiskor ng 30+ na puntos ng 11 beses sa kanyang huling 14 na laro. Ang opensa ng Pacers laban sa Thunder defense ang tiyak na tampok na laban sa finals matchup na ito. Narito ang ilang mga tala, numero tungkol sa pag-analysis sa Indiana at kung paano susubukan ng Oklahoma City na pigilan ito. Ang opensa ng Pacers ay nagsisimula sa paglipat. Transition offense ang ginagawa nila pagka-rebound ang bola o pag may turnover ang kalaban, agad na tatakbo na para makapuntos. Transition 3 point pa ang ginagawa ng Indiana Pacers, sa transition pangatlo silage sa playoffs na mayroon, 18.1%, at una sa mga puntos sa bawat possession, 1.32, sa paglipat. Ang transition game ay lampas sa dalawang manlalaro, ngunit sina Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ay isang perpektong tandem pagdating sa pag-score ng maaga sa shot clock. Ang Thunder ay magiging mas mahirap na tumakbo. 13.6% lamang ng mga pag-aari ng kanilang mga kalaban, ang pinakamababang rate sa playoffs, ang nasa transition. Nakakatulong na ang Thunder ay magkaroon ng maraming guard position na kayang bantayan ang maraming magkakaibang posisyon ng kalaban, katulad ni Alex Caruso. Get it ahead. Murray. Olay defense. It's rejected by Caruso. Comes back to knock it off the glass. And then Caruso making a spectacular play, not quitting on it. Jalen Williams. Strip from Jalen Williams. Jada finally comes up with a steal. Offensive foul. Chet Holmgren. Lugansdorf. Kaya hindi nila kailangang mag-alala ng husto tungkol sa mga laban. Maaari din silang mag-double sa bola at makabawi kapag gumagalaw ito. Nanalo ang Oklahoma City sa regular season series, 2-0. Sa unang pagpupulong, sa araw pagkatapos ng Pasko, kung saan nagsisimula pa lang na ibalik ng Indiana ang mga bagay-bagay pagkatapos ng maagang season nito, ang Thunder ay bumangon mula sa 22-7 deficit para umiskor ng 120-114 panalo sa Gainbridge Fieldhouse. Ito ang isa sa mga pinakatahimik na gabi ni Haliburton sa season 4 na puntos lang sa 2-for-6 shooting, bagamat nagdagdag siya ng 8 assists laban sa isang turnover lamang sa loob ng 35 minuto. Dumating ang rematch noong huling bahagi ng Marso. Pinutol ng Oklahoma City ang 25 runs sa loob ng 4 na minutong tagal bago mag-halftime para buksan ang laro. Pinigilan ang mga starter ng Indiana para buksan ang second half at pagkatapos ay naghatid ng isa pang 4 na minutong 17 na pagsabog, kasama ang SGA sa sahig. Sa mga lineup ng small ball pinamumunuan ng J-Dub upang itulak ang laro na hindi maabot. Nanguna ang Thunder ng hanggang 25 sa fourth quarter, kung saan naupo sina Haliburton, Siakam, Turner at Nesmith, para kunin ang panalo ng Thunder na ibalik ang mga koponan ay nagsisimula sa presyon ng bola. Ngunit ito ay hindi lamang presyon mula sa isang panig, at kung ang mga kalaban ay ilagay ang bola sa sahig, sila ay makaakit ng higit pang mga tagapagtanggol na may mahabang braso at malalakas na kamay. Ang mga tagapagtanggol na yun ay kukurutin pa ang pinakamahusay na manlalaro ng kalaban upang i-poach ang bola mula sa isang ball handler. Ang pace ng opensa ng Pacers ay hindi na mapigilan ang pag-score sa transition kung nag-umpisa na sila. Lalo na kung nagsabay na ang tandem na ni Pascal Siakam at Tyrese Haliburton, susunod dito sina Miles Turner, Benedict Mathurin, Obi Toppin, Aaron Nesmith. Magandang laban ito sa pagitan ng dalawang kupunan. Mananalo lamang ang Pacers kung matrap nila si Shai Gilgeous-Alexander at tuloy-tuloy ang transition offense. Mananalo dito ang Oklahoma City Thunder kung mapipigilan nila ang transition offense ng Pacers at huwag lang magpapa-injured kay Pascal Siakam.
Who's this guy? Who's this guy?